hapon mga kahanap buhay. Ngayong hapon po ay magsusumpit tayo ng baboy o yung tinatawag na artificial insemination sa inahing baboy. So kasama natin dito si Doc Marvin, si paring Adjan. At papunta tayo ngayon sa babuyan. At ito na yung baboy na susumpitan natin. So ito na yung guys. Ito yung dala ni Doc na pansumpit natin sa inahing baboy. Yan, so lilinisan muna natin yung kulungan niya. Bali dapat napakain na rin to, kaso hindi namin nagawa. So linis na muna. Yan, bali dalawa yung baboy dito, yung isa lang yung susumpitan natin. Yan. So hawak ni Doc Marvin yung pansumpit sa baboy, tsaka yung similya ng baboy na isusumpit natin dito. At ito guys yung artificial spiral catheter, yung pansumpit natin. Tsaka ito yung similya. Yan. So ini-explain ni Doc kung paano magsumpit. At yung ginagawa ni Doc ngayon yung heat detection, para malaman kung pwede na bang sumpitan yung baboy o nangangandi yung baboy. Yan. Kailangan na diinan lang yung baboy. At malaman natin pag kumalma yan guys, kailangan nakatigil yung baboy dyan. Kailangan nakatigil para ready na sumpitan. So himas-himas lang din. So yan, nakikita natin guys na nakatigil yung baboy pag diinan natin. So ito yung sign na pwede nang sumpitan. Tapos ito yung ari, kailangan linisan. Kailangan di mo dumi pag pasok natin ng artificial spiral catheter. So hinihimas-himas pa rin ng dalawa. Yan, tinuturuan ni Doc Marvin si paring Adjan kung paano, kung anong prosesong gagawin. So himas lang sa may parting balugbog o sa likod. Yan, heat detection, tapos kontindiin. Pag diniinan yan guys at hindi na gumalaw, ibig sabihin pwede na yan, pwede na sumpitan. Yan, konting himas lang para din sa tao, sa tao. So yan. So ito naman yung pansumpit natin, kinakailangan hindi natin nahawakan yung pinakang ipapasok doon sa ari ng babae. So bali hindi kailangan hawakan yung loob. So pagkatanggal sa plastic, ayan, sinumpit ng konti, ganyan, ina-explain ni Doc. So pagka ganyan guys, heat detection pa rin. Tapos ang pagpasok niyan guys, yan, kailangan lilinisan muna natin, papaid-pahiran, himas-himasin yung ari ng ng baboy. Yan guys. Ayan si Doc Marvin, himas-himas yung ari ng babae, nililinisan. Diyan sanay yan eh. Ayan. Tapos pag ipapasok na to guys, kailangan pataas lang. Hindi pwedeng pababa o pagitna, laging pataas. Yung tayo na magpasok niyan. So yan, ganyan. Himas-himas pa rin. So yun, ipapasok na rin Doc. Pagkapasok laging pataas, hindi pwedeng pababa. Ayan, tayo lang. Tapos yung plastic, unti-unti din natin aalisin, pero hindi natin nahawakan yung parte ng plastic na tubo na ipapasok sa ari ng babae para siguradong malinis. Yan, gagalaw-gawin, susunod-sunodin ng konti, tapos ka-counterclockwise para yun yung kisilbi na maglalak yung dulo ng artificial spiral catheter sa loob nung inahing baboy. So yan guys, ginagalaw-galaw para sigurado nakapasok. Counterclockwise again para sigurado nakalak. So ayan, kukunin natin yung similya ng baboy, similya ng lalaking baboy, nahulog pa nga. So ayan, kailangan din tong alugin ng konti bago buksan.
Ganyan, pasigsag. So yan, sigsag, sigsag, sigsag. Hindi kinakailangan na alog. Yan lang, smooth. O, di ba? So, ini-explain para ni Doc Marvin para nga dyan. Para manatiling yung mainit yung similya. Bago natin salpak dun sa artificial spiral catheter. So, pumuksan. So, ayan. Tsaka natin natanggal yung plastic, guys. Tapos, hahawakan yung tubo. Tapos yan. Nasalpak na. So, once na maisalpak yan, guys, kinakailangan pigitan para pinapaamoy din, guys, yung similya ng lalaki doon sa inahing baboy para kumalma. Para pagsalin na tayo ng similya. O tinatawag na artificial insemination sa ating inahing baboy. So yun, guys. Once na maisalpak naman yan, pagka talagang tatanggapin na ng inahin, kahit di mo na siya pisilin, kusa lang ihigupin yan doon sa loob. So yan, diretso pa rin. Pero kinakailangan din na diinan. So yan, pagka ganyang umaawas, pag umaawas yung similya, tanggalin natin yung botelya, tapos isaksak ulit natin yung tubo. At diinan din natin. Heat detection. Para malaman natin yung signal na pwede na natin salpakan to ng similya ng baboy. So isalpak ulit natin, ganyan. Pag tinanggap na kasi ng inahin yan, diretso na yan kahit di napisilin. So ayan, diretso lang. So nakikita nyo naman na hinihigop. Tapos nakita din ni Doc Marvin na umaawas yung similya. Okay lang yan. Papasok lang ulit ng konti. Yung diretso na. Ganyan lang, guys, ang pagsasalin ng similya o tinatawag na artificial insemination sa ating inahing baboy. Ayan. So okay na to. Mga ilang weeks. So 21 days yata to. Once sa mga hindi ulit yung baboy, ibig sabihin hindi nagkaigi yung sinali natin na similya. So once okay na yan, guys, tatakpan lang yan yung tubo artificial na ari ng babae, lalaki. Hahayaan lang natin yan, guys. Okay na yan. Kusa naman natanggal yan kahit di na natin percent tanggalin. So tapos na tayo, guys. At dagdag ni Doc Marvin, kailangan lagyan natin ng harang yung paligid ng kanyang koral. O yung paligid nitong pader para hindi maka-akit yung babae. Kasi once na nagutom tong babae, inahing baboy, akit at akit to. So kinakailangan may harang siya para hindi siya umawas yung similya ng sinalin natin, para hindi maiwasan yung pagtagas. So okay na yan. Dapat kinakailangan bago tayo magsalin, napakain to para hindi siya maghurumentado. Kaya lang hindi napakain kanina, kaya medyo nagwawala itong isa at gutom. So ayan, guys, tapos na tayo. Kusa naman muna tanggal yung tubo yan, yung plastic na tubo na yan, pag totally okay na. So ganyan, guys, sana may natutunan kayo. Pasensya na rin, disclaimer, hindi ko pa masyadong alam tong paano i-vlog to. So tinry ko lang para magkaroon lang kayo ng idea. So yun, guys, maraming salamat sa pagsama ulit, and thanks for watching. And don't forget to like, follow, and share our YouTube channel, Hanap Buhay Mix Vlog, guys. Maraming salamat. And thank you. God bless us all.